Kabanata 1081. Nakatitig si Zyla sa kisame. Maaari mong tanggapin ito bilang isang oo. Maaari kong tanggapin ito bilang isang oo. Medyo natarante si Mindy. Anong ibig sabihin yan? Ito ay kung ano ito, literal. Ayaw magpaliwanag ng sobra ni Zyla pero napatingin siya kay Mindy nang may maisip. Nga pala, kumusta ang crew sa investigasyon? Sagot ni Mindy, kasalukuyang iniimbestigahan ng crew ang props. Sa pangkalahatan, hindi gagawa ng ganoong pagkakamali ang Props Bureau. Mukhang hindi makapaniwala si Mindy. At saka, ang mga totoong props ay ginagamit lamang bilang mga dekorasyon. Ang props master ay hindi magkakamali sa eksenang namamagitan sa inyo ni Howard. Ang mga peking props na ginagamit ng mga tripulante ay kadalasang mukhang totoong-totoo na maaaring maihalo ang mga ito sa mga tunay na bagay, kaya hindi maiiwasang magkamali ang mga ito kung hindi naaangkop ang mga ito. Gayunpaman, ang prop dagger ni Howard sa eksena ngayon ay espesyal na inihanda, at imposibleng magkamali. Maliban na lang, nagulat si Mindy, maaari bang pinalitan ng isang tao ang peking prop ng isang tunay na bagay? Bahagyang kumunat ang noo ni Zyla. Hindi siya umimik habang hinihimas ni Mindy ang kanyang baba. Dapat may isang taong sadyang nagtatarget sa iyo. Baka ang mga babae sa crew. Gustong umupo ni Zyla mula sa kama, ngunit sumakit ang dibdib niya nang gumalaw siya. Kaya naman, marahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Mindy, pakikrangk ang lever at itaas ang kama para sa akin. Umupo si Zyla at tumingin sa kanya. Sa tingin ko hindi sila iyon. Nagtaka si Mindy, bakit? Walang magandang maidudulot sa kanila ang paggawa ng ganoong bagay sa akin. Pinapagalitan nila ako sa likod ko para gamaan ang pakiramdam nila. Makakatuluyan pa ba sila sa crew kung malalaman ng crew na ginawa nila sa akin ang ganoong bagay? Huminto si Mindy ng ilang segundo dahil may sense ang sinabi ni Zyla. Ngunit kung hindi sila, sino kaya ito? May naiisip ka ba na kasalukuyang malapit na nauugnay sa akin at may lubos na koneksyon sa Props Bureau? Tumaas ang isang kilay ni Zyla at ngumisi. Iyan ay maaari lamang mula sa crew. Wala talagang maisip si Mindy. Sinaman siya ng tingin ni Zyla. Bibigyan kita ng clue. May kinalaman ito sa mga balita ko kamakailan. Agad na dumating si Mindy sa isang light bulb moment. Si Nathan ba? Kumunat ang noo ni Zyla. Wala akong ibang maisip maliban sa kanya. Naging reject na si Nathan. Kung mapatunayan na totoo ang usapin, malamang na i-freeze ng Zestar Media ang kanilang kontrata kay Nathan, at iban din ng buong entertainment industry si Nathan. Ang isang tao na ang kinabukasan ay nasira, ano ang pipiliin niyang gawin upang ibalik ang alon? Iisipin pa niya ang taong nanguna sa lahat ng opinyon ng publiko laban sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pagsisikap ni Nathan ay kailangan pagdating sa kapakanan na naglagay sa akin sa tuktok ng lahat ng nagtetrend na balita sa Google Trends at Twitter. Pag nag-utter ng opinyon ng publiko, natural lang na isipin ni Nathan na ako ang may gawa nito. Kaya naman, posible siyang gumawa ng ganoong gawain para gantihan ako. Not to mention that he was in the film industry and knows a thing or two about the props na ginagamit namin sa field. Pagkaraan ng ilang araw, ang pinsala ni Zyla ay gumawa ng balita, at ang crew ay lumapit at humingi kaagad ng paumanhin bilang tugon. Ang direktor at ang mga tauhan ay pumunta sa ospital upang bisitahin siya upang matiyak na siya ay okay. Nakiusap din sila sa kanya na magpahinga muna ng mabuti at maaayos din ang kanyang bahagi mamaya. Nang malaman ni Mr. Mayweather na nasugatan ang kanyang anak, nagmadali siyang pumunta sa ospital. Zyla, tatay, napatingin si Zyla sa kanya. Bakit ka nandito? Nasaktan ka? Hindi ba ako pwedeng bumisita sa'yo? Si Mr. Mayweather ay nakatayo sa tabi ng kama at nakasimangot matapos kumpirmahin na siya ay talagang maayos at hindi nagdurusa ng anumang iba pang mga pinsala. Alam ng nanay mo na nasugatan ka sa shooting, at nag-aalala siya hanggang sa mamatay. Alam ko na hindi kita dapat bigyan ng green light noong sinabi mo sa akin na gusto mong makipagsapalaran sa entertainment industry. Pero pumayag ka, napasandal si Zyla sa ulo ng kama. Hindi naman sa napaka-common na nangyayari sa lahat ng oras. Ipinapangako ko na mag-iingat na ako mula ngayon. May gustong sabihin si Mr. Mayweather ngunit nag-alinlangan, pagkatapos ay walang magawang inilagay ang dalawang kamay sa likod ng kanyang likuran. Ang direktor ang nagpaliwanag sa akin ng iyong tauhan. Napaka-careless mo. Natakot ako nang. Napabuntong hininga si Zyla. I get it, Dad. Ayos lang talaga ako. Nang matapos siyang magsalita ay sumulpot si Yarek sa pintuan, at sa sobrang takot niya ay halos mapasigaw siya.
Kabanata 1082. Lumingon si Mr. Mayweather at nagtanong na may bahagyang naguguluhang ekspresyon, may I know. Napalunok si Zyla, siya ay investor ng aming crew. Malamang ay dumating siya para bisitahin ako. Nagklik ang lahat para kay Mr. Mayweather sa isang iglap. Magalang na tumanggaw si Yarek kay Mr. Mayweather. Mr. Mayweather, karangalan ko na sa wakas ay makilala kita. Magalang nang umiti si Mr. Mayweather at pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Hindi ka taga dito, di ba? Hindi pa kita nakikita sa showbiz noon. Ngumisi si Yarek. Oo, hindi talaga ako lokal. Nag-alala si Zyla na malantad si Yarek at mabilis na iminungkahi, Tay, wala ka pa bang trabaho? Hindi mo na kailangang manatili dito sa tabi ko dahil nasa tabi ko si Mindy. Kaya umuwi ka muna, at sabihin mo kay mama na okay lang ako. Mapapalabas na ako pagkatapos ng ilang araw na pahinga. May gustong sabihin si Mr. Mayweather, pero pilit siyang tinataboy ng kanyang anak, kaya ano pa ang masasabi niya? Nakahinga na siya ng maluwag matapos ma-verify na ligtas at maayos ang kanyang anak. Sige, alis na ako. Mas tumutok ka sa pagpapahinga at pagpapagaling. Bibisitahin kita kasama ang iyong ina sa loob ng 2 araw. Nang sabihin iyon, nagpaalam din si Mr. Mayweather kay Yarek at saka umalis ng ward. Pagkaalis ng kanyang ama ay samandal si Zyla sa ulo ng kama. Mr. Hathaway, tawagan mo muna ako at bigyan mo ako ng pansin bago ka pumunta sa susunod. Bahagyang damilat si Yarek. Anong mali? Natatakot ka bang malaman ng tatay mo ang relasyon natin? Siyempre, paano kung hindi tayo maintindihan ng tatay ko? Nag-cross arms si Yarek at samandal sa dingding, tinitigan siya sandali. Naguguluhan si Zyla, bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Tumawa siya, ikaw ang unang babaeng nakilala ko na ayaw makipagrelasyon sa akin. Binaliktad ni Zyla ang mahaba niyang buhok at tumawa. Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na karaniwan kang isang lalaki na nagbebenta ng mga hotcake? Pero kahit ikaw, wala akong pakialam doon. Naglakad si Yarek sa gilid ng kama, tumagilid, at itinukod ang mga kamay sa kutson sa tabi ng braso ni Zyla. Tumalikod si Zyla ng hindi malay. Anong ginagawa mo? Ay, magsasalita pa sana si Yarek nang sumulpot sa pinto sina Luis at Riley. Nagulat si Riley. Ha! Itinaas ni Zyla ang kamay niya at tinulak si Yarek palayo, habang si Yarek naman ay napalingon sa pinto at nagkataong nakipagpalitan ng tingin kay Luis. Anong ginagawa mo dito? Naguguluhan si Zyla. Nabalitaan ko na nasugatan ka, kaya pumunta ako para makita ka. Kayo ba? Napatingin si Riley kay Luis at tinuro si Zyla at Yarek. Bagong boyfriend ni Zyla ang lalaking ito. Hindi alam ni na Riley at Zyla ang totoong pagkatao ni Yarek, pero alam ni Luis. Bahagya niyang ipinikit ang mga mata. Bakit ang tagapagmana ng mga Hathaway ay andito? Heir of the Hathaways, tumawa si Zyla. Anong uri ng tagapagmana? Hindi kami kinukunan dito. Kung siya ay isang tagapagmana, ako ba ang reyna? Sinuklay ng daliri ni Yarek ang kanyang buhok pabalik at tumawa. Nasugatan ang aking kasintahan at na-hospital dahil doon, kaya hindi nakakagulat na narito ako. Kumunat ang noo ni Luis. Medyo naging kakaiba ang atmosphere sa ward. Si Zyla ang unang nagsalita. Mananatili sa akin si Riley. Kayong dalawa, lumabas na kayo ng kwarto. Nagkaroon ng awkward na katahimikan. Napatingin si Luis kay Yarek. Mr. Hathaway, lumanghap tayo ng sariwang hangin sa labas. Umalis sa ward sina Yarek at Luis, at nalilitong naglakad si Riley. Ano ang pinaplano mong makamit sa pamamagitan ng pagpapaalis sa kanilang dalawa? Dahil bilang isang pasyente, hindi ko nais na bigyan ka ng pagkakataong bawi ng aking silid ng pagmamahal. Mangulong si Riley, wala ka bang boyfriend ngayon? Inilayo ni Zyla ang mukha at tumingin sa labas ng bintana. Hindi ko siya boyfriend. At least hindi yung boyfriend na nasa isip mo. Umupo si Riley sa isang upuan. Simula nang bigyan siya ni Zyla ng tulong noon, hindi na niya gaanong kinasusuklaman si Zyla. Kaya naman, naisip niya ang tulong na natanggap niya mula sa kanya at nagpa siya na bisitahin siya kasama si Luis pagkatapos malaman ng tungkol sa kanyang pinsala. Samantala, sa labas ng ward, sa koridor. Kabanata 1083. Nag-cross arm si Yarek at nakatitig kay Luis. Kung hindi ako nagkakamali, Mr. Lucas, dapat may sasabihin ka sa akin, di ba? Lumingon si Luis at tinitigan siya. Bali-balita na laging hindi mabilang na mga babae ang nakapaligid sa iyo, Mr. Hathaway. So,
If you are only staying together with Miss Mayweather for the fun of it, I'll advise you just to find yourself someone else. Tumawa si Yarek. Mr. Lucas, hindi ka pa ba kasal? Bakit ba concerned ka pa rin sa mga affairs ng ex mo? Kumunat ang noo ni Luis at seryosong nagpaliwanag, kaibigan ko lang si Zyla. Gayunpaman, kahit na kaibigan lang siya, hindi ako uupo kapag alam kong nahihirapan siya. Hindi siya isa sa mga babaeng madalas mong makita sa paligid mo. Nilampasan siya ni Yarek at tumayo sa balkonahe, at ang isang madilim na asul na pattern ay makikita na mahinang sumasalamin sa madilim na suit sa ilalim ng sikat ng araw. Saka siya tumingin sa ibaba. This is between her and me, at parang hindi rin niya gusto. Napatingin si Luis kay Yarek. Niloloko mo siya. Wala akong ginawa o sinabi para lokohin siya. Sinulyapan ni Yarek ang matinding titig na lumabas sa kanyang mga pupil na mapusyaw na tumusok sa kaluluwa ni Luis. Sa kabaligtaran, palagi akong ganap na tapat sa kanya. Ang katapatan at katapatan ay ganap na naiiba sa mga panlilinlang at mga pakana. Hindi kailanman kinailangan ni Yarek na gumawa ng anumang bagay upang linlanggan ang sinuman sa mga babaeng iyon na nakasama niya, iyon ang palaging estilo niya. Kaya, dahil hindi mapapatunayan ni Luis na niloloko niya si Zyla, mapapatunayan lang nito na, kusang loob na ginagawa ni Zyla. Nang bumalik ang dalawang lalaki sa ward, dapat ay may pinag-usapan sina Riley at Zyla habang wala sila, habang sila ay tumatawa ng napakasaya. Lumapit si Yarek sa tabi ni Luis at sinabing may bahagyang panunuya, mukhang magkakasundo ang iyong ex at ang kasalukuyan mong asawa. Natigilan si Luis, ang relasyon sa pagitan ng dalawang ito ay talagang medyo mahiwaga at nakakaintriga. Sila ay ganap na hindi magkatugma sa simula, ngunit sila ay tulad ng mga besties ngayon. Nakita silang dalawa ni Zyla sa pintuan at napatigil siya sa pagngiti, dahilan para mapalingon si Riley at makita sila. Bakit ang bilis ninyong bumalik? Dahil sa pakiramdam na walang magawa, humakbang si Luis at ipinulupot ang braso sa balikat nito. Panahon na para bumalik tayo. Umikot ang mata ni Zyla. Malapit na ang tanghalian, kaya huwag kang magpakitang tao sa harapan ko. Hinawakan ni Riley ang braso ni Luis at humajejek. Saka na lang kami magpapakitang gila sa harap mo kapag naka-recover ka na. Ayaw sagutin ni Zyla iyon. Ibinaba ni Zyla ang talukap ng mata pagkaalis ng mag-asawa. Isa katunayan, hindi ganoon kahirap ibigay sa kanila ang aking taos-pusong pagpapala, bagamat mahirap na hindi makaramdam ng kaunting pagsisisi paminsan-minsan. Isang figure ang lumapit sa kanya nang bahagya siyang wala sa isip, at isang boses ang nagmula sa itaas ng kanyang ulo. Mismo pa ba ang ex mo? Inalis ni Zyla ang kanyang iniisip, bumalik sa kanyang katinoan, inangat ang kanyang ulo, at tinitigan ang mukha na napakalapit sa kamay. Sa oras na ito, kumikinang ang sinag ng araw sa pagitan ng mga kurtina, at pinalabo ng maliwanag na liwanag ang kanilang mga silhouette. Ang sinumang pumasok sa pintuan sa sandaling ito ay mararamdaman ang kalabuan at kagandahan at magtaka kung ang isang halik ay kasunod ng gayong eksena. Gayunpaman, pagkaraang magkatitigan saglit, inilibot ni Zyla ang mga mata at humiga sa kama. Ex ko siya at ex ko lang. Ano ang hindi dapat kalimutan? Nakita ni Yarek ang kalmadong ugali nito na parang isang bulalang ang kalungkutan na sumilay sa kanyang mga mata saglit. Sa pagkakataong ito, tumunog ang kanyang cellphone. Nakita ni Yarek na tawag iyon ng isa niyang bodyguard at lumabas para sagutin ito. Ang ulat ng bodyguard, Mr. Hathaway, nahanap na namin ang taong nagpalit ng prop. Nasa isang apartment, nalungkot si Nathan na nakasandal sa bintana, ilang lata ng beer ang nakalatag sa kanyang paanan, at may kalahati pa siyang lata sa kanyang kamay. Tinawagan siya ng manager niya, at binuksan niya ang loudspeaker. Nathan, hindi ka na matutulungan ng ahensya sa pagsugpo sa iskandalo. Tungkol naman sa iyong pag-renew ng kontrata, wala na ito sa plano ng ahensya. Dapat mo lamang isaalang-alang ang pagbabago ng iyong landas sa karera. Sa aking opinyon, ang industriya ng libangan ay hindi na isang lugar para sa iyo. Ito ang pinakamahusay na magagawa ko para sa iyo pagkatapos ng nangyari. Mag-isa ka na mula ngayon. Natapos agad ang tawag. Dinurog ni Nathan ang hindi pa tapos na lata ng beer at inihagis ito sa dingding. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang mga daliri sa magulo niyang buhok at kumamo. Buwisit, si Zyla siguro. Kabanata 1084. Hindi man lang siya magdadalawang isip bago magpasyang wakasan ako. Tumunog ang doorbell. Tumayo si Nathan, pumunta sa pintuan, at maingat na nagtanong, sino ito? Ang tagapamahala ng apartment, sagot ng tao sa labas.
Binuksan ni Nathan ang pinto ng hindi nag-iisip, at biglang pumasok ang dalawang detective na nakasuot ng simpleng damit at pinahiga siya sa sahig. Bago pa makapagsalita si Nathan, inilabas na ng mga detective ang kanilang mga badge. Ikaw si Mr. Hayes, di ba? Pinaghihinalaan kang nanghihimasok sa operasyon ng isang filmang crew, naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng iba, at direktang nagdulot ng mga pinsala sa katawan. Sumama ka sa presinto para sa karagdagang investigasyon. Natigilan si Nathan. Ilang reporter ang nasa labas nang lumabas sila ng apartment, lahat ng kamera ay nakaturo sa kanya, at walang tigil ang pagkislap. Kaya, itinaas ni Nathan ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha ng hindi namamalayan. Nathan, may nag-akusa sa iyo na pinalitan mo ang props at naging dahilan para masugatan si Zyla sa set. Totoo ba ito? Totoo bang may kinalaman sa iyo ang injury ni Zyla? Mangyaring bigyan kami ng isang bagay tungkol dyan. Napatulala si Nathan, at blanko ang isip niya sa mga sandaling iyon. Itinulak na siya sa sasakyan ng pulis, at hindi pa rin siya nakaka-recover sa ulirat. Tapos na. I'm doomed for good. Nakaupo sa isang kotse na nakaparada sa hindi kalayuan, binawi ni Yarek ang kanyang tingin sa bintana at sinabi sa bodyguard, "Let's go." #celebrity Nathan Hayes ay arestado #. Inilapag ni Mindy ang kanyang cellphone sa harap ni Zyla para ipakita sa kanya ang balita. Napasulyap si Zyla sa screen at hindi umimik. Ibinaba ni Mindy ang kanyang telepono at sinabing, "I didn't expect that. It was actually part of Nathan's plot." Sa pamamagitan nito, opisyal na niyang inalis ang kanyang karera at personal na kredibilidad. Inanunsyo ng Zestar Media na tinapos na nila ang kontrata nila ni Nathan. Lahat ng brand na ini-endorse niya in the past inalis na siya sa listahan ng mga endorser, tinapos ang mga kontrata nila sa kanya, at na-recall lahat ng products na ini-endorse niya before this. Inalis na rin ang pangalan niya sa lahat ng pelikula at drama na nilabasan niya. In short, he's completely doomed this time around. Kumunat ang noo ni Zyla. Paano nila nalaman na siya iyon? Hindi man lang inangat ni Mindy ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pag-scroll sa lahat ng balita at post sa kanyang telepono. Ang iyong kasintahan ang pangunahing contributor. Ang aking kasintahang lalaki. Is she talking about Mr. Hathaway? Sa Stoslow, ang tirahan ng De Arma. Naglaro si Maisie ng ilang laro ng chess kasama si Nolan sa silid at natalo ang lahat ng sunod-sunod na laro. Inihagis niya sa kanya ang mga piraso ng chess, at itinaas ni Nolan ang kanyang mga talukap at tumawa. Sumusuko ka na. Oo, hindi ako nanalo, kahit isang laro. Nag-cross arms si Maisie. Bakit ako nakikipaglaro sa kanya ng chess sa aking libreng oras? Binibigyan ko lang siya ng chance na ibuli ako. Tinukso siya ni Nolan. Ikaw, masyado kang naiinip at ibinunyag mo ang lahat ng iyong mga kapintasan. Bumangon si Maisie. Sasabihin ko kay Lolo na binubuli mo ako. Hinayla siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at pinunasan ang kanyang pisngi gamit ang kanyang palad. Madali kang magulo. Sa kanyang edad, hindi na kaya ni Lolo ang mga walang kwentang reklamo mo. Ang aking kaibig-ibig na asawa ay lalong nagiging kaibig-ibig dahil sa akin. Naiinis ako, sobrang asar na walang paraan para suyuan mo ako sa pagkakataong ito. Inalis ni Maisie ang kanyang kamay, hinayla ang sarili palayo sa kanya, at gusto nang umalis ngunit napahawak siya sa kanyang mga bisig. Ibinaon ni Nolan ang mukha sa kanyang leeg at namamaos na tumawa. Wala na ba talaga akong magagawa para suyuan ka? Kinagat niya ang balikat nito gamit ang mga labi. Saglit na nang inig si Maisie, itinukod ang mga kamay sa dibdib nito, at itinulak siya palayo. Hapon na, tumalikod si Nolan at idiniin ang katawan nito sa katawan niya. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Nolan. Bahagyang naging malamig ang ekspresyon ni Nolan. Papatayin ko kung sino man ang tumawag ng ganitong oras. Humalaklak si Maisie at ipinulupot ang mga braso sa leeg niya. Mahal, hindi tama ang oras. Mariin siyang hinalikan ni Nolan sa labi na para bang gusto niyang ilabas ang kanyang kaluluwa sa kabibi nito. Ang babaeng ito ay kailangang magbayad man lang para sa interes. Gamulong siya, umupo, tinanggal ang 2 botones sa kanyang neckline, at sinagot ang tawag ng may pagtatampo. Anong problema? Tumawa si Yarek. Sa paghusga sa iyong boses mismo, tinanggihan ka ba sa kama, Mr. Goldman? Si Nolan ay nagnangalitang mga ngipin. Gusto talaga kitang patayin. Balik sa negosyo, gusto mo bang pumunta at makipag-inuman sa akin? Tumayo si Yarek sa harap ng aparador at kumuha ng isang bote ng alak.
Dalhin mo na ang iyong asastazlo, at kakalad ka rin ko ang sarili ko palabas ng gusali at kukuha ako ng ilang inumin kasama ka. Hindi na hinintay pa ni Nolan ang sasabihin ni Yarick bago niya pinatay ang tawag. Damn, itong bastardo na ito. Tinawagan niya talaga ako para yayain akong uminom kasama niya. Kabanata 1085. Niyakap ni Maisie si Nolan mula sa likod. Nabalitaan ko na si Yarick ay kasalukuyang nasa Slakova. Nilagay niya ang cellphone niya sa mesa. Ang taong iyon ay nakatuon ang kanyang mga mata sa proyekto sa pagitan ng Eastwood Enterprise at Tristan at pumunta doon upang pumalit. Siya ay nag-iisip tungkol sa isang bagay habang si Nolan ay biglang sumugod sa kanya. Nagulat siya pero nilagay niya ang daliri niya sa labi niya. Mr. Goldman, ikaw ay nagpapakete nga at walang ginagawa kamakailan, ang lahat ng iniisip mo sa buong araw ay marurumi at hindi mailarawang mga pangyayari. Hinawakan ni Nolan ang kanyang daliri. Hanggat nasa tabi kita, hindi ako magsasawang maging isang bobo at walang isip na tao sa natitirang bahagi ng aking buhay. Tumaas ang kilay ni Maisie at ipinulupot ang mga braso sa bewang nito. Kung gayon mas mabuting alagaan mo ang iyong Johnson at ang iyong pagkalalaki. Hinalikan siya ni Nolan at kinalas siya. Ang Eastern Hemisphere ay may maraming pagkain at mga recipe na tumutulong sa pagpapalakas ng kapangyarihan at tibay sa departamentong iyon. Ang kailangan mo lang gawin ay magluto ng ilan para sa akin ng regular, at tiyak na mabubusog pa rin kita pagkatapos. Samantala, matapos ibaba ni Nolan ang tawag kay Yarick, ang huli ay nakaupong mag-isa sa malaking sala, humihigop sa kanyang whiskey. Kinurot niya ang paa ng baso gamit ang kanyang mga daliri at bahagya itong pinagpag. Dama po ang kanyang tingin sa kontratang nakapatong sa mesa habang nagdadalawang isip kung itutuloy pa ba ang nilalaman ng kontratang ito. Tama si Luis Lucas, hindi naman talaga si Zayla ang klase ng babae na palagi kong nakikita. Ang mga babaeng iyon ay lumalapit lamang sa akin dahil naghahanap sila ng material na kasiyahan at pag-aari. Ang kanilang ambisyon at kasakiman ay kitang-kita sa kanilang mga mukha, maging sino man sila, maharlika o magsasaka. Bagaman kasama ko si Zayla para sa pera, hindi ko nakikita ang walang sawang kasakiman na labis kong kinasusuklaman sa kanya. Yumuko si Yarick at hinawakan ang noo gamit ang isang kamay. Isa siyang profesional pagdating sa pakikitungo sa lahat ng uri ng babae, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin sa isang babaeng tulad ni Zayla. Kung talagang puputulan ko ang inosenteng kaluluwa ng isang mabait na babae, mahirap para sa akin na mamuhay ng may budi sa buong buhay ko. 2 beses nag-vibrate ang cellphone ni Yarick. Kinuha niya ang telepono at nakitang litrato iyon na ipinadala ng isa sa mga bodyguard niya. Nagpunta na ba talaga si Jody sa ospital? Ibababa na sana niya ang baso sa kanyang kamay, ngunit napatigil ito sa gitna ng hangin nang bigla siyang tumingin sa ibaba. Ayon, contractual relationship lang, not to mention that Zayla can surely handle this woman. Kaya, kalimutan na lang natin. Sa ospital, may ilang naguguluhang pasyente na nakatayo sa labas ng ward habang si Jody naman ay nakaluhod sa sahig at nagmamakaawa kay Zayla sa ward. Ano ang nangyayari? Nabalitaan ko na ang babaeng na hospital ay nakikipagrelasyon sa asawa ng iba. At ang asawa ay pumunta dito upang hilingin sa ginang na iwanan ang kanyang asawa at ibalik ang lalaki sa kanya. Hay nako, gaano ba kawalan Gia ang babae? Parang nakakaawa ang asawa. Pinunasan ni Jody ang kanyang mga luha at napangisi nang marinig ang kaguluhan sa pintuan. Di ba mayabang ka Zayla Mayweather? Wala ka bang pakialam kung paano ka nakikita ng iba? Seryoso akong nagdududa na ang planong ito para pilitin ka na iwan siya ay mabibigo. Lahat ng mayayamang lalaki na kilala ko ay nagsimulang hindi ako pinapansin mula nang matanggal ako sa akademya, kaya wala akong matatag na pinagkukunan ng kita ngayon. Ayokong maging waitress sa ilang random na restaurant, at tiyak na ayaw. Kung magtrabaho ng mahirap at nakakapagod na trabaho, ayokong maranasan physically kung gaano ako nahulog mula sa kung saan ako dati. Sa makatuwid, ang tanging natitira para sa akin ay upang makuha ang aking mga kamay kay Yarick Hathaway. Hinawakan ni Jody ang kamay ni Zayla. Miss Mayweather, hindi mo naman mahal si Yarick, kaya please iwan mo na siya, okay? Nakikiusap ako sa iyo, walang pakialam na pinanood ni Zayla ang kanyang paglalaro sa buong proseso. Ang sinusubukang gawin ni Jody ay parehong kaawa-awa at katawa-tawa sa kanya. Siya ay isang babae na mabubuhay lamang sa pamamagitan ng pag-asa sa mayayamang lalaki. She's suffering big time now as soon as wala na siyang maaasahan, di ba? Hindi na pinansin ni Zayla ang ibang pasyente na nakatayo sa may pinto na nanunood ng play at tinulak si Jody palayo sa kanya.
Miss Smalls, you keep on telling me na si Yarek ang asawa mo. Pwedeng patunayan mo sa akin. Nabulunan si Jody sa sariling salita. Malinaw na wala siyang mailabas na ebidensya, ngunit ang kailangan lang niyang gawin ay kumbansihin ang iba. Miss Mayweather, anong klaseng ebidensya ang gusto mong ipakita ko sa'yo? Napaka-agresibo mo ngayon dahil gusto mo lang akong pilitin na bumaba bilang asawa, hindi ba? Alam mo naman sigurong mahal na mahal ko si Yarek. Mahal na mahal ko siya kaya gagawin ko ang lahat para sa kanya, kaya paano mo idikit ang sagwan mo sa kasal namin? Kabanata 1086. Natawa si Zyla dahil touched siya. Gagawin mo ba ang lahat para sa kanya? Mamamatay ka ba para sa kanya? Nanlamig ang mukha ni Jody. Ano ang gusto mong sabihin? Kinuha ni Zyla ang fruit knife sa mesa at bumangon sa kama. Nagulat ang lahat na nakatayo sa labas. Agad namang umatras ng ilang hakbang si Jody. Nawala ka na ba sa isip mo? Hinawakan niya ang hawakan. Di ba sabi mo may gagawin ka para sa kanya? Kung payag ka, bakit mo ito sinusubukang iwasan? Akala ni Jody ay nasisiraan na siya ng bait, gayon din ang lahat ng nasa labas. Agad nilang pinuntahan ang doktor para maiwasang may masaktan ng husto. Walang pakialam si Zyla pero sa halip, ngumiti siya. Huwag kang mag-alala, nasa ospital tayo. Kung saksakin kita ng isang beses, hindi ka mamamatay. Dito, patunayan mo na handa kang magbuhos ng dugo para sa asawa mo. Itinaas niya ang kutsilyo, at labis na natakot si Jody. Tinulak siya nito at tumakbo papunta sa pintuan. Huwag kang lalapit sa akin, Zyla. Isa kang baliw. Naghihilom pa ang sugat ni Zyla. Ang pagtulak na iyon ay nagdulot ng sakit, ngunit tiniis niya ito ng nakangiti, nanumpa ka na handa kang gawin ang lahat para sa kanya. Ngunguso siya at pilit na tinitigan ng maputlang si Jody. Ano ang silbi ng pagpapanggap? Kung talagang kasal na kayo, bakit hindi mo siya tawagan para lumapit at ayusin ang mga bagay-bagay? Binibigyan kita ng pagkakataon na tawagan si Mr. Hathaway at dalhin ang iyong wedding certificate. Kung hindi, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad. Nabulunan si Jody dahil hindi niya inaasahan na makikita ni Zyla ang plano niya. Kung tatawagan niya si Yarek, ito ay... Lumapit ang doktor at nagtaas ng braso nang makita ang kutsilyo sa kamay ni Zyla. Ma'am, ibaba mo na ang kutsilyo. Nagsimula na ring magsalita ang mga tao sa crowd. Oo, napakabata mo at may mahabang buhay sa hinaharap. Hindi na kailangang magdulot ng anumang pinsala. Ibaba mo ang kutsilyo. Bago magsalita si Zyla, isang lalaki sa likod ng karamihan ang nagsabi, "Excuse me." Naghiwalay ang mga taong nakaharang sa pintuan, at pumasok si Yarek kasama ang dalawang bodyguard. Tumingin siya sa doktor at saka kay Zyla na may hawak na kutsilyo. Kumunat ang noo niya. Anong nangyayari dito? Ipinaliwanag ng doktor, may nagsabi na ang babaeng ito ay nagpapakamatay. Tumawa si Zyla at ibinaba ang fruit knife. Hindi ako suicidal. Tinatakot ko lang siya dahil sabi niya gagawin niya ang lahat para sa iyo, asawa niya. Tinanong ko kung sasaksakin ka niya, pero hindi, kaya kasinungalingan lang. Asawa, naningkit ang mga mata ni Yarek, at saka pinandilatan si Jody. Nanginginig ang katawan niya. Ano ang nangyayari? Bakit siya biglang susulpot? Hindi pa ako nag-asawa sa nakalipas na mahigit 3 dekada ng aking buhay. Kaya paano ako nagkaroon ng asawa? Kinalas ni Yarek ang strap sa kanyang relo. Ang isa sa mga pasyente sa pinto ay curious. Hindi mo siya asawa. So you're the patient. Natahimik sandali si Yarek bago siya sumagot, boyfriend. Biglang naintindihan ng lahat. Hindi si Mrs. ang gumagawa ng eksena sa ginang kundi ang ginang na nagsisikap na gumawa ng eksena. Halos mabuka ang labi ni Jody nang marinig ang daldalan sa labas. Bakit siya malas na nagpakita si Yarek? Mr. Hathaway, hindi ko sinasadya, basta. Gustong ipagpatuloy ni Jody, pero malamig na pinandilatan siya ni Yarek. Nakakita ako ng mga walang hiyang tao, pero hindi pa ako nakakita ng katulad mo, kilala mo ba sarili mo? O sa tingin mo, sexy ka para manligaw ng mga lalaki? Kabanata 1087. Hindi akalain ni Jody na ilalantad siya ni Yarek sa harap ng karamihan. Unti-unting namutla ang mukha niya. Mr. Hathaway, paano mo? O sige, naalala na kita. Ang sikat na socialite mula sa Yaremores Club, ang babaeng pumunta sa ibang bansa dala ang pera ng mayayamang lalaki habang gumagamit ng 3 o 4 pang mayayamang pera para sa kanyang mga gastusin sa pamumuhay. Yung babaeng sinipa sa tabi dahil nagka-STD at natanggal sa Royal Academy of Music.
Ako na ba ang susunod mong target ngayong wala ka ng ideya? Hindi napigilan ni Zyla na matawa. Napahinto siya, gayunpaman, nang tumingin sa kanya si Yarek. Lalong lumala ang daldalan. Dinala ni Jody ang kahihiyang ito sa kanyang sarili, at ang kanyang mukha ay namutla nang bumagsak siya sa sahig. Bakit niya malalaman ang lahat ng ito? Imposible iyon. Doktor, ipadala natin sa gynecologist ang babaeng may STD para hindi ito kumalat. Ikinaway ni Yarek ang kanyang braso, at humakbang ang dalawang bodyguard para hawakan siya. Nagpumigla si Jody para makalaya. Wala ako niyan, paninirang puri yan. Ayokong pumunta sa gynecologist. Ayokong magpa-test. Hindi pumunta si Jody dahil habang buhay siyang mahihiya kapag nakuha na niya ang resulta. Kalmadong sinabi ni Yarek, sa psych ward noon. Kung talagang hindi stable ang iyong pag-iisip, baka may masaktan ka. Ipadala mo siya sa psych ward. Labis na natulala si Jody nang kunin siya ng mga bodyguard. Naghiwa-hiwalay ang mga nanonood. Silang dalawa lang ang naiwan sa kwarto. Pinunasan ni Yarek ang ilong niya. Na-overestimate na yata kita. Ni hindi mo kayang humawak ng babae. Ngumisi si Zyla. Oo, hindi ko siya kinaya. Pero bakit niya ginawa ito? Iyon ay mas baliw kaysa sa pagiging isang obsessed fan. Hindi ko alam na baliw na pala siya sa'yo. Dapat maging mabait ka lang at kunin siya. Umupo siya sa kanyang kama at hinawakan ang kanyang sugat, na napakasakit dahil sa tulak. Ibinaba niya ang kanyang gown. Napaiwas ng tingin si Yarek. Nakalimutan mo na ba na nandito ako? Napatigil si Zyla at tumingin sa kanya. Nako, akala ko open-minded ka. Bakit hindi mo sinabi iyon? Sinusuri lang niya ang sugat niya at hindi niya tinanggal ang damit niya. May naalala siya at tumingin kay Yarek, na nakatingin sa malayo, saka ngumiti. Sigurado akong hindi mabilang na babae ang nakasama mo, kaya malamang lahat ng klase nila nakita mo na. Bakit ka pa nahihiya? Natigilan si Yarek. Sinubukan siya ni Zyla sa pamamagitan ng paghila sa kanyang kwelyo pababa sa kanyang balikat upang lumitaw ang kalahati ng kanyang nyebe na balikat at ang gasa sa kanyang dibdib. Hindi na lumingon si Yarek. Tumawa siya. Napaka-gentleman mo. Very rare yon. Huminga ng malalim si Yarek at nagngangot ang mga ngipin bago tumawa. Ang iyong katawan ay hindi nagkakahalaga ng aking pansin. Hindi ka man lang tumingin. Paano mo malalaman na mahalaga ako sa iyong atensyon? Ako ay isang 32C at nagtrabaho bilang isang modelo ng Lingiri. Hindi sila maliit. Pinisil-pisil ni Zyla ang kanyang boobs. Lumingon si Yarek sa sandaling iyon, nakita iyon, at natigilan ng ilang segundo. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at tumingin sa pagitan ng kanyang mga daliri at tinawag ang kanyang buong pangalan sa unang pagkakataon, Zyla Mayweather. Yes, napatingin si Zyla. Dapat nating pag-usapan muli ang tungkol sa kontrata. Nilinggan niya ang candid at masayang mukha ni Zyla. Huminto siya. Ano ang dapat pag-usapan para sa kontrata? Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ito na may seryosong ekspresyon. Ipinakita ni Yarek ang isang daliri. Papaikliin namin ito sa isang buwan, ngunit nananatili ang presyo. Malamang na hindi niya kakayanin ang babaeng ito sa loob ng 3 buwan. Kabanata 1088. Ayaw ni Yarek na magkaroon ng gulo. Napaisip naman si Zyla at tumango. Deal, pagkatapos ng 1 buwan, matatapos na ito, kaya bakit siya tatanggi? Pero makalipas ang ilang araw, hindi nakita ni Zyla si Yarek, at hindi rin niya ito kinontak. 1 linggong nanatili sa ospital si Zyla at umalis nang matanggal ang kanyang tahi. Pumunta si Mindy para sunduin siya. Hindi dumating ang mayaman mong boyfriend para sunduin ka. Anong mayaman na boyfriend? Isinuot ni Zyla ang kanyang salaming pang-araw, kinuha ang kanyang bag, at lumabas ng ospital. Itinaas ni Mindy ang payong para sa kanya. Hindi mo ba alam kung sino talaga ang mayaman mong boyfriend? Pumasok siya sa kotse. Sino siya? Siya ang tagapagmana ng mga Hathaway mula sa Yar Amur, ang pinakamayamang pamilya sa mundo. Nasa Slakova siya para talakayin ang kanyang proyekto sa Eastwood Enterprise, at nang malaman ng direktor kung sino siya, tuwang-tuwa siya. Sa pamumuhunan ni Mr. Hathaway sa kanyang produksyon, sinusubukan ng mga A-listers na makatrabaho siya para sa kanyang susunod na pelikula. Nagchat si Mindy at hindi napansin ang ekspresyon ni Zyla. Ang mga Hathaway mula sa Yar Amur. Narinig niya ang tungkol sa kanila noong nagmamodel siya sa Staslow, ngunit ang mayaman na si Yarek Hathaway na narinig niya ay isang mature na lalaki sa kanyang late 30s. Siya ay halos 40, pero itong si Yarek Hathaway na kilala niya ay halos 29 o 30.
Mas matanda ba siya kay Nolan? Tinawag pa nga niya itong maling lalaki sa pagkakamali. Dumiretso si Zyla sa set mula sa ospital. Nang makita siya ng direktor, nagulat siya. Zyla, bakit hindi ka muna magpahinga ng ilang araw? Natanggal na ang tahi ko, at halos gumaling na ang sugat ko. Ayokong madelay ang production. Nang makita kong paanong hindi nagpahinga ng kalahating buwan si Zyla tulad ng mga A-listers at gusto pa niyang tiyakin na nasa schedule ang lahat, nagsimula siyang pahalagahan ng direktor. Nang ipilit ni Mr. Mayweather na sumali siya sa cast, natakot ang direktor na isa siya sa mga mayayamang babae na hindi makakayanan ang stress. Nakakagulat, medyo malakas siya, lalo na tungkol sa insidente sa prop. He said in an attentive tone, kung pipilitin mong ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula, huwag kang masyadong harsh sa sarili mo. Sabihin mo sa amin kung hindi ka komportable. Tumango si Zyla, gagawin ko. Inayos ni Zyla ang buhok at makeup sa makeup room. She was acting as a queen now, kaya mas elegante at luxurious ang makeup niya. Tiningnan niya ang kanyang telepono at hindi niya alam kung ano ang inaasahan niyang makita, pagkatapos ay ibinalik ang kanyang telepono sa kanyang bag. Matapos kunan ng 2 eksena sa umaga, sa wakas ay hinubad na ni Zyla ang mabibigat na damit at naka-undergo na lang. Hinaplos ni Mindy ang kanyang mga balikat, at nang sabihin niyang nauuhaw siya, may nag-abot sa kanya ng inumin ng kukunin na ito ni Mindy sa mesa. Nagulat si Zyla at lumingon kung sino ang nagdala sa kanya ng tubig. Ito ang nangungunang aktor, si Howard Lindholm. Si Howard ay isa sa mga pinakamalaking bituin ng Zestar Media, isang profesional na may mga piraso ng period, at nagsimulang maging sikat sa nakalipas na ilang taon. Kinuha ni Zyla yung tubig sa kanya. Salamat, Mr. Lindholm. Newbie sa industriyang ito si Zyla, kaya gusto niyang makipag-usap sa kanya ng formal. Ngumiti si Howard. Sabi nila, model ka at hindi ka pa umaarte noon, pero sa tingin ko nakakabilib ang acting mo. Binuksan ni Zyla ang bote. Talaga, ang tatay ko ay isang sikat na artista noong panahon niya. Natuto ako sa kanya, sumimsim siya ng tubig. Tumingin si Howard sa kanya. Napanood ko yung mga pelikula ng tatay mo noong bata pa ako. Kilala siya ng lahat, Kabanata 1089. Ngumiti naman si Zyla. Umalis lang siya sa industriya ng masyadong maaga. Hindi pa umarte si Natasha Knowles noong nag-aartista ang kanyang ama, at iba na ang may-ari ng Royal Crown. Matapos magsimulang umarte si Natasha, tumigil ang kanyang ama at nagpunta sa likod ng mga eksena. Pagkatapos ay binili niya ang Royal Crown Entertainment kasama ang ama ni Nolan na si Nicholas. May mga executives na umalis kasama ang dating may-ari, pero nanatili ang kanyang ama. Umupo siya sa kanyang kasalukuyang posisyon at tinuruan siya ni Nicholas. Matapos ikasal si Natasha kay Nicholas, ibinigay ng huli ang lahat ng kanyang Royal Crown shares sa kanyang ama. Kaya naman naging bahagi ng Black Gold Group ang Royal Crown, pero ang direktor ay ang kanyang ama. Nag-chat sina Howard at Zyla. May pinag-uusapan sila, at biglang tumawa si Zyla. Dumating si Yarek sa set kasama ang kanyang mga bodyguards, na may dala-dala na 2 bag ng mga gamit. Nakita siya ng direktor at tumayo. Mr. Hathaway, nandito ka na. Pinababa ni Yarek ang mga bodyguards sa mga inuming dala-dala nila. Mainit ang panahon, kaya may dala ako para sa crew para lumamig. Nagulat ang direktor at ngumiti. Salamat po dito. Hindi mo dapat ginawa. Pagkatapos ay ipinabigay niya sa katulong. Napalingon si Yarek at tumingin kay Zyla na nakaupo ng napakalapit sa male lead. Pareho silang hawak-hawak ang kanilang mga telepono, tila nagpapalitan ng numero. Iniunat ni Zyla ang kamay at hinawakan ang screen nito, malapit ang mukha nito sa kanya kaya maghahalikan sila kung iikot ang ulo nito. May nakita si Mindy at tinulak si Zyla, pero hindi niya ito napansin. Zyla, hinaplos siya ni Mindy, medyo awkward ang itsura. Itinulak ni Zyla ang kamay niya palayo nang hindi nakatingin sa taas. Hold on, hindi pa ako tapos. Sa wakas ay tumangala siya ng may anino na humadlang sa kanilang pinagkukunan ng liwanag. Nasa likod ni Yarek ang ilaw, kaya madilim ang mukha nito. Tumayo ng tuwid si Zyla. Bakit ka nandito? Narinig na ni Howard ang chismis tungkol kay Zyla at sa investor na ito mula sa crew. Tumayo siya, tumango, at ngumiti kay Yarek bago sinabi kay Zyla, text tayo. Tumango lang si Zyla. Nag-cruise si Yarek, malamig na tumingin kay Howard, at ngumiti. Sikat na sikat si Miss Mayweather. Pinaikot-ikot ni Zyla ang kanyang telepono, ibinalik ito sa kanyang bag, at itinulak ang kanyang buhok pabalik. Wala akong magagawa.
Ang wild charm ko ay kaakit-akit lang sa mga lalaki. Tinignan siya ni Yarek pataas at baba at natawa. Ang charm mo lang ang nakaka-attract ng assholes. Bumaba ang mukha ni Zyla. Gayunman, ngumiti siya sa sumunod na segundo. Hindi ba ibig sabihin nun ay asshole ka rin? O teka, hindi ka asshole. Player ka. Tumingin sa kanya si Yarek. Kung player ako, ano ka ba, kumpara sa iyo? Mula sa pinakamayamang pamilya sa mundo at manlalaro ng hindi mabilang na mga kababaihan, ako ay isang maliit na isda lamang sa isang maliit na lawa. Ngumiti naman si Zyla. Binubutan ni Yarek ang kanyang suit at casual na tumingin sa paligid. Kaya nga lahat ng lalaki sa paligid mo ay basta, karaniwan. Tumayo si Zyla, nag-cross ang mga braso, at napatingin sa kanya. Karaniwan. Kung ako kasing yaman mo, ang mga tauhan ko ay mag-iikot sa globo, at mapapasa akin ang pagpili ng mga dekalidad. Tumango lang si Yarek. Kailangan mayaman ka muna bago mangyari yon. Napatulala si Zyla, pero di nagtagal ay natawa siya. Ilang araw na rin kitang hindi nakikita, at pumunta ka dito para lang ako'y tuksuhin. Nakasimangot si Yarek at hindi na nagsalita. Kabanata 109, sinundot ni Zyla ang balikat ni Yarek. Hey, okay ka lang. Medyo kakaiba siya. May nasaktan ba sa kanya? Bakit parang nasaktan siya? Saglit siyang tinitigan ni Yarek at biglang tumawa. Hindi ko talaga alam kung tanga ka ba talaga o nagpapanggap ka na matalino. Walang ekspresyong tumingin si Zyla sa mga mata niya dahil naliligaw siya. Tumalikod si Yarek ngunit nakatayo doon. Dapat nating kanselahin ang kontrata. Uutusan ko ang isang tao na magpadala nito, at maaari mo itong punitan. Ililipat ko pa rin ang bayad sa iyo. Hindi ikaw ang pinakamagandang babae para umarte sa akin. Nang gabing iyon, sa Mayweather Mansion. Nung naghahaponan na sila, itinulak ni Zyla ang pagkain niya. Iniisip pa rin kung ano ang ibig sabihin ni Yarek. Ano ang ibig niyang sabihin na hindi siya ang pinakamagandang babae para umarte sa kanya? Nauna siyang nakipag-ugnayan sa kanya, ngunit ngayon ba ay sinasabi niyang hindi sapat ang kanyang pag-arte? Wala pa siyang nakilalang lalaki na ganoon ang pakikitungo sa kanya. Umupo si Mr. at Mrs. Mayweather sa tapat niya at nagpalitan ng tingin nang makitang hindi kumakain si Zyla. Ipinasa sa kanya ni Mrs. Mayweather ang pagkain. Zyla, sa tingin mo ba oras na para isipin ang kasal? Hindi man lang lumingon si Zyla. Maraming babae ang nagpakasal sa edad na 30. Hindi ako nababalisa. Ikaw ay hindi. Ngunit ang iyong ama at ako ay, kung ikaw ay magpakasal sa 30s mo, mas malaki ang panganib mo kung mabuntis ka. Napabuntong hininga si Mrs. Mayweather. Hindi ko maintindihan kung ano ang nasa isip ng mga kabataan. Biro ni Mr. Mayweather. Marami nang napabuti ang teknolohiya ngayon. Hindi problema ang magkaroon ng mga anak sa iyong 30s. Babae ka ba? Inilapag ni Mrs. Mayweather ang kanyang mga kubyertos. Wala kang masasabi kung hindi ka pa nagkaanak. Tumahimik kaagad si Mr. Mayweather at nagpatuloy sa pagkain. Napatingin si Mrs. Mayweather kay Zyla. Zyla, maging honest ka. Mismo pa ba si Luis? Tumigil si Zyla at tumingala. Ma, anong kalokohan ito? Sumandok siya ng mga gisantes. Kasal na siya ngayon. Pinakamabuting huwag maglabas ng chismis. So, ano ang dahilan mo? Tinitigan siya ni Mrs. Mayweather, sinusubukang basahin ang kanyang ekspresyon. Kumuha si Zyla ng 2 scoops ng potato puree at ibinaba ang kanyang kutsara. Hindi ba magiging maganda kung manatili ako sa iyo ng 2 taon pa? Bakit ako magmamadaling magpakasal? Tumango si Mr. Mayweather. Totoo yan. Siya lang ang anak natin. Tumahimik ka, napaungol si Mrs. Mayweather. Nanginginig ang kamay ni Mr. Mayweather na nakahawak sa kutsara, at nagpatuloy siya sa pagkain. Napatingin sa kanya si Mrs. Mayweather. Tingnan mo kung paano mo siya inispoil. Ang lahat ng mga anak na babae ng ating mga kamag-anak ay nagpakasal sa edad na 23 at may sariling mga anak na ngayon. Ang ating anak na babae ay 29 at halos 30 ngunit hindi malapit sa anumang bagay. Tumanggaw si Mr. Mayweather bilang pagsang-ayon. Oo, tama ka, pero hindi mo masasabi na hindi sapat ang anak natin. Maagang nag-asawa ang kanyang mga pinsan ngunit hindi masaya sa kanilang mga in-law. May puso ka bang makitang naghihirap ang anak natin sa isang lugar na hindi natin nakikita dahil nagpakasal lang siya sa isang random na lalaki? Nabulunan si Mrs. Mayweather at tahimik na tumingin sa kanya. Tinapik ni Mr. Mayweather ang balikat niya. Kumalma ka. Isa lang ang anak natin. Hindi napigilan ni Zyla na matawa. Tinapos niya ang kanyang hapunan at saka tumayo.
Mom, Dad, punta na po ako sa kwarto ko. May sasabihin pa si Mrs. Mayweather, pero pinigilan siya ni Mr. Mayweather. Magpahinga ka na, kakausapin ko ang nanay mo. Bumalik na si Zayla sa kwarto niya. Ang mga larawan sa kanyang cabinet ay pawang mula sa kanyang mga araw ng pagmamodelo kasama ang mga parangal.